you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim without disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim without disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim without disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
napapansin sa tuwing Pasko, maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, kasama'y bumubuti, kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Maski mga musmos na wala pang alam, may pagpapala sa kanila'y nakalaan. Mga bata sa lansangan, lahat nagbabatian, tigib ang puso ng kaligayahan. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Maski mga higdat na sa ating akala, Pasko sa kanila'y balewala na. Di mo maipinta, kagalak ang dala ng pagdating ng buong pamilya. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Good morning, Jesus! It's a blessed Thursday, kaya magandang umaga sa lahat po ng ating mga kapatiran. Morning. Naka-power naman. Naka-power naman. Oo. It's okay. Magandang umaga mga kapatid. Ayan, kahit na Thursday, andito kami. Thursday. It's a Thursday. Kaya thank you Lord po sa napakagandang umaga na meron tayo. Wala nang ulan. Hopefully sa ibang lugar din, wala na ring ulan. Pero may susunod ulit. Oo, isang tropa yung mga bagyo eh. Pag tinignan nyo, magkakasunod sila na ganyan. Oo, akin na ba? Hindi, papalitan nila yan. Yan, meron na. Yan. Pero kahapon, malakas ang ulan sa papuntang Marikina, no? Kainta. Oo. Kahapon, inulan. Pero Oo. malamig naman. Masarap. Oo. Tapos, siyempre, yung mga pag-pray natin, of course. Lord, yung mga... Sunod-sunod yung bagyo Yes, nga talaga. So, yung mga kapatiran po natin, kamusta po kayo dyan sa Isabela? Yung ating mga kapatiran from Isabela. Kasi parang Malakas. Yung ating Delica na baksakan ng puno. Oo, doon sa Isabela. Sa UP, Itiage. yung ano sa may likuran. Pero wala naman na saktan. Wala.
Kaya, Oo. thank you, Lord. Oo. Yan, good morning ulit sa mga kapatiran natin from abroad. Sister Sean, magandang umaga, Sister Sean. Sister Sean from Washington. Hindi ba pwedeng Zion? Marisyon kasi siya. Ang pangalan niya, Marisyon. Oh, Sa good Bible mo- kasi, Zion, ano? Oo. Ba? Sister G, nakauwi na kaya ang ating mga Amazona? Nakauwi na? Tsaka Sister Offie and Sister Gemma. Saan galing? Galing ng Brunei. Hindi ba Brunei? Brunei. Parang yung may kapangalan pala ako. Sino? Alejandre. Oo nga, ano? Naayos na yung ating sa San Fabian. Kasi yung pangalan pala ni Brother Ali, Alejandre. Si Kaabay, Alexander. Ikaw? Si Alex, Alejandro. Biglang umaba na tuloy. Good morning din kay Sister Belle Rose na nasa New Zealand. Uy, New Zealand. Oo, kahit nasa New Zealand yan, laging nanonood. Bakit ba kaya nung unang panahon, tama ba yun? Ba't yan tinawag na stoned crow? Meron bang ganon? Oo, ko sa alam New Zealand. Ano ba yun? Parang, yun. Ano ba yung crow? Parang, parang ibon nga siya. Ibon na, parang uwak ba yan? Oo. Good morning din kay Sister Ku. Tita Ku, good morning, Kuya Jim. Oy. Sister Femi Carino and Brother June Carino. From Village East. East. Oo, tsaka sa mga kapatiran, Sister Angie and Brother Mike. So, Tumang, Oo. Nangyari na ang ating first share a home. Nung Martes sa Nagkarlan. nakita na rin natin si Mindy. Minda. Ay, Minda. yung, ano yan? Sister Minda. Oo. Minda. Andun yung buong ang kanila, Tsaka si Brother L.A. Yeah. Oo, si Brother L.A. wala pa rin pagbabago. Yung Yun pa kanyang rin. misis. Ay, maganda yung misis, si Risa. Akala mo, ano sabi mo? Nung una talaga, akala ko anak. Nino? Baka panganay nila, ganon. Kasi, baby face eh. Pareha sila actually, no? Oo. Pero ilan na pala yung blessing? 5. Magpa-5 na. Ayan, thank you Lord. Ayan. At excited din naman kami nung Tuesday kasi first share a home. Oo Di ba nga. pati ikaw parang kinikilig ka rin doon sa pagkinanta ng pam. Pero sabi nung Sister Minda, first time niyang marinig daw yung ating mga Christmas song. Sabi niya, it sounds strange. Kasi daw hindi yung mga usual na pamaskong kanta. Pero habang pinakikinggan daw niya yung mga lyrics, sabi niya kakaiba yung mga lyrics ng mga pamasko. Hindi raw nga parang strange nga eh. Kaya nga, nalid akong pakantahin si Minister Ernie. Lalo silang naging strange. Were you there? Ayan. Thank you, Lord po. At siya nga po pala, pwede na po kayong magpa-schedule ng share a home po ninyo. Ha? Pero, oo. November pa lang. Oo nga. Kasi we only have 41 days. Yan, 41 days before Christmas. Oo, 41. 41 days na Hindi ko lang, makita Pasko yung na. 41. Kahit lakihan naman yan, di mo makikita. Hindi, yung kulay. Oo, makita. Ayan na. Anong kulay siya? Blue na siya ngayon. Nagbabago pala ng color yan each day. Pwede bang, Oo, Pwede every bang day, pula? iba ng iba. Antayin natin yung day na pula siya. Oo. Ano ibig sabihin ng pula? War. The blood of Jesus. War that din yan. cleanses. Di ba pag nakaano yung pula ng bandila natin, ibig sabihin war? Ganun ba yan? Oo. Tayo rin naman, we are at war with Satan. Pag Christian, Oo nga, Oo.
Oo. Ayan. Kaya pwede na po kayo mga kapatid ha, magpa-schedule ng share a home. Siguro mas magandang share a home yung mga sa prayer meeting kung saan nandoon na kayong lahat. Tapos, pwedeng i-join, ganon? O ngayon, join. Meron na pala tayong nakaschedule din ng November 28. Ang aga? O kasi wala sila ng December. Asan? Nasa abroad. Wow, may blessing. Kaya Amen. maaga na silang nagpa-share a home. So meron na tayong schedule ng November 28 and first Saturday of December. 7 ba December yun? 7. So, ang Jump Sunday, set mo nga 8? sa akin pala yun, baka Oo, makalimutan ko. nako. Hindi, marami naman tayong workers eh. Kaya pwedeng mag-team by team. Oo nga. Pero para po ma-confirm. Kasi minsan po, hindi nakakayanin, pagka hindi na kinakaya talaga ng isang araw. Dahil aside from share a home, may mga prayer meetings pa rin naman. Kaya minsan hindi, Kinakaya yan. Naalala mo ba nung panahon ng mami? kakayanin natin kahit tayong dalawa lang eh. Hindi, nung panahon noon, di ba? Ang Mag-share home tayong natin. dalawa. Hanggang madaling araw, Ang saya natin nun, Nagtataka ka, di ba? Pagka, inaantok na doon sa sakyan lahat. Pagdating nung bahay na pupunta, gising na gising na. Pagdating ng madaling araw, malat ka na. At tas Oo, atin ka pero ng ano morning yun? devotion. Tapos prayer meeting ka uli. Tapos Parang- mamayang gabi uli, share a home na Parang naman. ang lakas natin nun, Tsaka masaya, di ba? Masaya, oo. Ang dami natin nun, Oh, hindi. bata pa Kahit si- nakakapagod talaga yung share a home nung mga time na yun, masaya. Oo. Kasi meron natatandaan mo, nag-share a home tayo dati. Sino ba yung mga kasama natin na share a home tayo? Yung iniintay na natin yung part niya. Yung part niya, sabi na, hindi kinakanta yung part niya. Kasi di ba may mga solo-solo na ganon? Yung pala, Hindi alam ni Sister Sally pala yun nung mga panahon na yun kasi hindi pa siya kasama. Oo, kasama natin doon sina Paul ng Maywood, Duha. tagal na Oo. Si Paul, lagi pagka kumukuha ng ngayon, di ba kaya natatawa kami, kumakanta na lang kami. Sabi niya, Paul. Kaya parang pagod na pagod ka na, biglang matatawa ka na lang. Tapos merong part, di solo-solo kami gano'n. So sabi namin, bakit hindi ko kinanta yung part niya? Natutulog pala siya kahit nakatayo. Hindi na Natutulog. Oo, Pero totoo, pagka totoo yun. nagigising pagka let us pray. Ayun na nga, minsan natutulog ka, pinapa-closing, pinapa-opening prayer ka pa lang, sasabihin niya, Lord, bless and sanctify the food. Nantok na. Oo, maraming mga Pero kahit inaantok nakakatawang kwento tungkol dun sa share a home noon, nung unang panahon. inaasam-asam mo na Pasko uli, Ayan na naman. Kasi nung time na yon, kakanta ka dito, lilipat ka lang sa kabilang bahay, another na naman siya. Oo, ayaw nilang yung magsama-sama. Kaya kinakantahan mo. Ang pa nito, ang challenge pa doon, sasamahan ka nila sa lahat ng bahay. Di syempre pagdating sa kanya, iibahin mo naman yung kanta. Kasi napakinggan na niya lahat yung mga kanta doon sa mga naon ng bahay. Meron pa yung pagsabi kahit hindi naman naka-schedule. Puntahan naman natin Yun pa yung kapitbahay isa. namin. Oo, meron talaga. Inabot tayo ng 4 a.m., no? Mga Kasi 5 naman. Mga 5 naman. Kakasabi na Nanganganak. Ayun, ng time na yon. Oh, bakit kayo inumaga? Nanganak eh. Pero ang saya. Tapos pagdating ng morning devotion, sasabihin Tulog ng ka mami, na. magmarcha tayo. Magmamarcha dito, paikot-ikot. Hindi naranasan ni Minister Ali yun, Hindi pa. Si Sally, hindi rin naranasan. Hindi rin. Noong time na yon nakakulong si Sister Sally. Saan? Sa kwarto niya, Kala ko bawal lumabas. Sa piitan, Kinulong siya ni Flo. Huwag kayong ganyan. Malaya ka na. Ayun, nakakatuwa lang alalahanin
yung ating share a home. Tapos merong isang share a home. To, kwento ko lang wala akong ibig sabihin. Wag na. Tumatanda ka na ata eh. Ginagaya Bira lang kita. Hindi, ang Sige. totoo, nag-iipon ako ng tao pa. Hinihintay ko pa sila kasi sayang. Hindi naman, andyan lang yan. So, merong isang share a home. Sabi sa Bel Air, Makati. Sabi namin, wag tayong kumain. Sabi namin, wag tayong kumain, Bel Air. Sabi namin gano'n, no? Tapos, gabi na yon. Pagdating namin doon, excited kami lahat eh. Tapos pagdating namin doon, after nung share a home, pinakain sa amin, Skyflakes. Oo. Tapos, yung juice, alam niyo yung juice na parang Hindi, sunquick, parang ganon. may spam naman. Oo nga, yung ganon, yung parang meatloaf, ganon ng pinakain sa amin. Alam niyo, doon kami natuto na huwag ka titingin sa lugar at saka sa Tapos alam mo, pumunta na ngayon kami ng Pako. Pagdating namin doon, parang piyesta. Oo. Pero, ganun pala minsan yung mga mayayaman. Maano lang sila, pika-pika lang. Oo, alam nyo, mga that time, cocktail lang that sila. time, di tayo Oo. sanay sa ganun, mga cocktail. Jurassic tayo. Oo. Oo. So, nung nagulat talaga kami. Siyempre, hindi naman ano ba tawag? May nagsalita. Ang sarap pala ng pagkain ng mga poor. Pero yun, nakakatuwa lang alalahanin yung mga ganon, mga experiences natin. Meron naman talaga, pag share a home, Uy, wala tayong talagang against sa sobrang... Hindi, tayong- wala nga. Kaya nga sabi ko, kwento-kwento lang yun. Tayo lang Kasi din sa naman ang kanila, tinuruan. pika-pika. Natuto tayo noon na pagka pala, mahilig talaga sila mga pika-pika. O mga nakalagay sa toothpick na merong, pineapple, merong ganito, may ganito. Parang may design siya. Pero umabot tayo doon sa point na nung mga unang share home kasi natin, lahat ng bahay, hindi mo na malaman kung Tama. paano ka kakain. Kasi Kaya- tabi-tabi lang sila, pero naghahanda lahat Talaga, sila. parang piyesta. Kaya sabi natin, alam mo ang ginagawa natin? Hanggang 3 araw may ulam tayo. Pagkain. Hindi. Tapos nung mga sumunod na mga taon na noon, sabi natin, sino pong mauuna? Tsaka sino yung huli? Dun na Sabi lang. namin, doon na lang po maganda sa una at tsaka yung pinakahuli. Hindi, sasabihin, merienda ka na lang, kape ka na lang. Hindi kasi... Hindi na namin kinakaya hindi po. kaya oo. kainin. Pero nakakatuwa yung heart ng mga kapatiran natin, Oo. na Yan kasi yun eh. minsan magtatampo kasi nga naman, pinrepaire nila yun. Oo nga. Kaso hindi na kami makakanta sa share sobrang a- busog. Kaya nga share a song, Share a home. share a food. Share a home. Oo. Kaya mga kapatid, pwede na po So, meron na tayo ng ibang nagpa-schedule. Okay. Oo. Thank you, Lord. Mag-pray muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, again, we give you thanks. We give you praise. We give you glory. Salamat po sa kahapon na katulad po ng Psalms 25, verse 5, na you have shown us your ways, you have lead us to your paths, you have teach us the truth of your word. Your word is our salvation, and we wait all day long. Again, ito pong buong araw, kayo po ang mangunguna sa aming lahat. Your guidance, your direction, at yung aming pong makakasalamuha sa araw na to, we will witness for Christ. Thank you, Lord, sa aming passion na paglilingkod po sa inyo. Even sa mga workplace ng mga kapatiran, kami instrument, nagiging salt and light. Thank you, Lord, that again,
Lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Manguna po kayo sa salita mo ngayon na aming spiritual food. Ang wisdom, understanding comes from you, and especially the anointing of the Holy Spirit be upon us. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and Thank you, amen. Lord. Ayan. Hallelujah. Yung mga kapatiran natin, madami ng comment, wala pa tayong Oh, sabi ni Sister Bell Rose, ang Comfy San Fabian daw, miss na daw niya kayo. At miss na daw niya makipag-fellowship sa inyo. Ha? Mm-mm. Si Sister Letty, Lucas, Sister Letty, hindi daw matutuloy ang uwi ng Sunday. Oh, see you when you get here, Sister Letty. Thank you, Lord, sa mga sa mga kapatid natin na hindi nagsasawa po everyday, nakakatuwa. At thank you, Lord, din daw kasi hindi daw malakas ang bagyo sa Baguio. Kahit signal number 3 sila. Ah, Oo, sabi ni Sister Free, signal number 3 pala ang Baguio. Oo. Pero hindi daw andun yung mga ni Sister Marla, di ba? Oo. Tama, nandun. Ayan. Thank you, Lord po, mga kapatid. Sige po. Ang ating pong memory verse of the week, 1 Corinthians 4:7. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you receive it, why do you boast as if you did not receive it? Tagalog, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang ng Diyos, sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang yon na parang hindi kaloob sa inyo? Isa po yan sa mga susi, mga kapatid, to have spiritual power. Yung lagi mong i-acknowledge na lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Yan. Ngayong araw na to, isa po itong madalas na ma-overlook, pero isa siya sa mga pinaka-importanting susi to have spiritual power in your life. And make this a habit. Oo, kailangan po mga kapatid. Siguro, hindi natin siya nagagawa palagi kasi hindi natin siya masyadong, or kung meron man tayong knowledge about it, medyo iba ang pagkakaunawa natin or medyo mababaw ang pagkakaintindi natin sa Kanya. Kaya parang hindi natin siya masyadong tinitignan na parang isa siya sa pinakamahalagang susi para magkaroon ka ng spiritual power in your life. Ano kaya yan? Prayer. Ha? Prayer. Parang narinig ko na yan. Alam ko na yan. Oo nga, pero gaano mo siya kadalas gawin? At anong panalangin ang lagi mong ginagawa? Alam nyo, kung ang panalangin natin ay palaging paghingi, magsasawa ka talaga. And that is hindi masama yun, mga kapatid. Kasi prayer is an inventory of your needs, your necessities. Pero prayer is beyond that. Ang prayer daw kasi, kapag ka-list lamang siya ng lahat ng iyong pangangailangan, yun daw po yung pinakamababaw na level ng panalangin. So, oo. So, isa ito sa mga dapat nating gawin kasi talagang susi po yan. When you say susi, meron kang bubuksan para pag nabuksan mo, makita mo kung ano yung nasa loob. At kung yun ay para sa'yo, para makuha mo. Bawa, nasan po yung ninyo, yung kape ninyo? Nandyan sa loob ng cabinet. Kung nakasarado, nakalak yung cabinet, kailangan gamitan ng susi. Mabuksan mo yon para makuha mo yung kape. So, yan po ang panalangin, isa sa susi. Key siya. Pag binuksan mo yon, yung panalangin, na ginamit mo yon, mabubuksan mo yung cabinet ng spiritual power. Hindi ka magkukulang ng lakas. Ba't kailangan ba natin ng spiritual power? Naku, mga kapatid, kailangan nating power to overcome sin. Every day yan. Kailangan natin ng power
para po sa mga pagsubok na dumadaan sa atin, whether we like it or not, dadaan ka dyan, mga kapatid. So, kailangan natin ng spiritual power. So, God's people must pray before God will rise up and work. Ang alam ko lang, alam mo yung lagi, prayer is the breath of our soul. Prayer is communication with God. Pero dahil dito sa mga aralin na to, salamat sa Diyos, sa mga naunang mga spiritual, shall I say, scholars or giants na na-reveal at hango sa salita ng Diyos, ano pa kaya ang tungkol sa panalangin? Sa akin, make it a habit. Pero doon sa aralin ngayon, Beb, ano yan? Nako, glory to God, ano? Oo. So, kailangan po, kung gusto nating kumilos ang Diyos sa buhay natin, palagi, mga kapatid, we have to pray. Yun po ay principle of God's working in our life. Sasabihin natin, akala ko ba, hindi mo pa nga yan, sinasambit, alam na ng Diyos. Ba't kailangan ko pa siyang sambitin? Maya po mga kapatid, kung bakit kailangan manalangin tayo kahit na alam na ng Diyos ang gusto natin. At saka, sabi kasi nila, mangyayari din naman kung ano yung kalooban ni Lord Kasi may mga preordained na si Lord na mga plano sa bawat isa sa atin. Bakit nga ba kailangan pa tayong manalangin kung ganun din lang ang mangyayari? Di ba? So, mamaya po, sagutin natin yan mga kapatid. Ang prayer po kasi, kaya ayaw natin siya minsan ginagawa, kasi nga, akala natin, it is just an expression of our wishes. Na wish ko lang, Lord, maging ganito, di ba? O kaya, Lord, sana gawin mo tong ganito sa akin. Lord, sana ibigay mo to na ganito. Mananawa rin kayo. Kayo nga mismo nananawa. Paano na kaya ang Diyos kapag kayong ang panalangin natin, puro hingi na lang ng hingi. Pero hindi naman siya nagsasawa. But prayer is not only an expression of our wishes. At ang prayer po is not also an expression of our wishes, tapos for God to yield to our will. Ganun ang nangyayari minsan. Nagpe-pray tayo para sumunod ang Diyos sa mga kagustuhan natin. Pwede, parang Sa ganun totoo din lang, eh. sa totoo Ako rin lang, ganun ang nangyayari. Ako naman, ganun din. Pero dahil nga sa deep na yung binibigay ni Lord na dapat nating maunawaan, nakakatuwa at nakakabangha. Ano ha? Oo. So, hindi lang po ito para punuin ng Diyos yung ating mga selfish desires, ha, mga kapatid. Ang totoo po, prayer is the union of the believer's thoughts Okay. with the will of God. Ulit. Nako. Ang prayer po is the union of the believer's thoughts, kaisipan, with the will of God. Ang prayer po is yung believer, ikaw, speaking out through your mouth the will of God. Ha? Medyo elaborate ng konti. Elaborate natin. Ang pinakatotoong panalangin, the highest level of panalangin is ini-speak out ng bibig mo ang kalooban lamang ng Diyos. Na maganap sa tao. O sa'yo. Sige. Okay. Pakinggan natin, no? Ang panalangin po, hindi niya ina-alter yung plano ng Diyos. Ano? Hindi binabago ng panalangin ang plano ng Diyos. Hindi po pwedeng baguhin ng panalangin ang plano ng Diyos. Ang panalangin ay sinasambit lamang ng bibig mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun. Nako, parang... Mabigat nga Mabigat Scriptural. nga mga kapatid nasanay kasi tayo na akala natin ang panalangin ay kung ano lamang ang gusto natin, sasabihin natin sa Diyos na eto Lord ang gusto kong masunod sa buhay ko. Pero dapat pala mga kapatid, alam mo ang kalooban ng Diyos. Kaya when you pray, you are just uttering the will of God in your life.
Highest level na yun. Pwede bang masabi ko na ang prayer ay ina-unlock mo ang will of God to be manifested in your life for His purpose to be accomplished? Exactly. Yun po talaga yun, mga kapatid. Nagdarasal po tayo, hindi para baguhin natin ang kalooban ng Diyos. Because you cannot. Kahit na gaano ka mag-pray, hindi babaguhin ng Diyos ang plano niya. Pag nagpe-pray ka, yun nga, parang... You unlock Yan, You ina-unlock the mo. will of God dahil kasi yung prayer nga pala natin, ako laging hindi napapansin, parang selfish pala, no? Oo. Eh ngayon, ba't kailangan tayong manalangin? Yun po kasi ang principle ng Diyos para gumalaw siya sa buhay natin. Alam niyo po ba na ang Diyos, minsan hinahayaan niya yung mga plano o mga sagot sa mga panalangin natin na suspended due to lack of prayer from the people. Kasi when you pray, you cooperate with God na kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay mo, gawin mo, Lord. Kasi prayer is man's cooperation para maganap yung plano niya sa buhay mo. Alam na alam natin na ang Diyos hindi siya mangingialam sa'yo. Kasi nga binigyan kanya ng free will. But when you pray, you are cooperating, okay Lord, ako dyan. Gawin mo yan sa buhay ko. Yun ang panalangin. Parang- Hindi yung Lord, wag naman yan. Wag mong gawin sa akin yan. Parang sabi ni Pastor Ray, alam niyo, hindi mawala to sa isip ko, sabi ni Pastor Ray. Minsan nagdarasal tayo, may mga sakit tayo. Tapos parang alam natin na yung sakit natin, ang kahahantungan nito ay kamatayan na. Di ba sasabihin daw natin, Lord, your will be done. Pero pwede bang wag muna ngayon? O kaya, your will be done, pero pwede ba, Lord, wag sa ganitong pamamaraan? So sabi niya, nagpe-pray ka ng your will be done, pero at the same time, kinocommand mo ang Diyos na will mo pa rin ang masunod. So, Pwede bang parang it's a heartfelt request? Pwede rin? Okay, Lord. Okay. Ulitin ko lang. However heartfelt your request is, if it is not the will of God for you, your prayer will not change it. Kaya nga, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Alamin natin ang salita niya para sa ganon, ang ipepray mo sa Kanya ay yung kalooban niya na siyang masunod sa buhay mo. Alam niyo, no, sobrang lalim ng panalangin pala na kaya natin siya namimenos at hindi natin siya ginagawa palagi o hindi natin siya binibigyan ng ganong weight kasi napakababaw ng pag-intindi natin sa panalangin. Ako nga nagulat din ako dito mga kapatid. Now, sa Lamentations 3:41, it says, we lift up our hearts and hands toward God in heaven. So we have to lift up our hearts and our hands. Kasi, sabi, ba't kailangan pang manalangin? Kalooban din pala ng Diyos ang masusunod. Because the act of prayer teaches us of our unworthiness. Sa panalangin, doon mo nakikita ang kawalan mo. Ano po ito? Very beneficial lesson for such proud beings as we are. Sa totoo lang, ewan ko kung aamin po kayo, pero ako aamin, talagang may kayabangan po tayo. It is an act of humility, no? Oo Mayabang talaga ang tao. Ako nga, lagi ko sinasabi, paano mo daw malalaman ang typical na Kapampangan? Ewan ko kung mag-a-agree sa akin ang aking mga kababayan, pero typical Kapampangan, medyo mayabang talaga. Oo. Ganun po talaga. Kaya minsan pagka nagsasalita kami, parang ganun, no? Sa culture yan. Sa mga Kabitenyo, matatapang naman ang sinasabi nila, tsaka sa mga Batanggenyo. Ilonggo. So, malambing. So, yung act of prayer po, parang gamitin ko yung word na ipinamumukha. Sa panalangin, ipinamumukha nito sa atin ang Binibigyan ating tayo kawalan. ng awareness. Okay.
Si Kuya ayaw niyang gumagamit ng mga ganong words kasi eh. Oo. So, ipinamumukha nito sa atin. Parang, sige, ano ba ibang ng ipinamumukha? Make known. It makes you realize. Yan. Na wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. Now, kung every time kung lagi na lang ibinibigay ng Diyos, every time, ang pangangailangan natin, without you even praying, anong ituturo po nun sa atin? Hindi natin makikita how poor we are. Kasi hindi ka nasasanay na mag-beg for something or ask for something. Hindi ka tinuturuan ng humility. Ang panalangin, tinuturuan po tayo na maging humble. Yes po, true prayer is an inventory of needs. Di ba? Tama naman. Ito po ay katalog ng mga pangangailangan lahat ng mga tao. But it is also a revelation of hidden poverty within us. Na nare-realize mo, hindi ko pala to kaya. Kailangan kong hingin to sa Diyos. So, while it is a request for divine wealth, mga kapatid, yung prayer, it is also a confession of human emptiness. And it takes humility to realize that. Oo, kaya minsan, ba't pa ako magpe-pray and late-late lang naman na bagay? Okay? Alam niyo po ba, for a Christian, ang pinaka-healthy na state ng isang Kristiyano is to be always empty in self and rich in Jesus. Pinakamagandang kinalalagyan ng isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo ay maging maging empty ka o yung mawalan ka ng yung sarili at mapuno ka ng si Kristo. Mo na ang iyong kawalan at ang kayamanan ni Kristo. Oo. Parang yung sinasabi ni Lord na sa weakness mo, ay doon ka makakakuha ng strength from Him. Doon kasi na-display yung glory ng Diyos. Parang ironic, ano? So, abang pinag-aaralan natin, nakikita natin na while prayer demonstrates love and veneration for God, inilalatag nito ang lahat ng mga nilalang ni Kristo kung saan ka dapat. Sa baba. Tama, hindi ba? Sa baba, yun ang kinalalagyan natin. Kaya nga when we pray, sabi dun sa Lamentations, we lift up our hands and our hearts. Kasi ang isang taong tumitingala, nasan siya? Nasa baba. Alangan namang nasa baba ka na tapos mag-usap ka. Ang isang taong nakatingala ay nasa baba, right? So, ang panalangin po, pag ikaw ay tumitingala para ikaw ay manalangin, ina-acknowledge mo na ang Diyos ang nasa taas, ikaw ay nasa baba, kaya kinakailangan mo siya. So, sabi sa Matthew 18:18. Ay, ito, napakaganda nito. Oo. Hindi minsan natin napapansin, no? Oo. Sige, mga kapatid, subaybayan natin to. Ako rin, hindi masyado. Sige nga. Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Mabigat to, mga kapatid. Biro mo, pag binasa mo to, earth must bind first before heaven will bind. Sabi niya eh. Di ba? And earth must loosen first before heaven loose. Grabe to, mga kapatid. Pero uulitin ko po sa inyo. Ang Diyos hindi gumagawa ng taliwas sa kanyang kalooban. Baka mamaya, yun naman pala eh. So pagka binain ko to sa earth, the heaven will bind. I bind, Ana, in Jesus' name. Ganon. Hindi po yun ang ibig sabihin dito na gagamitin mo ito para sumunod ang Diyos sa gusto mo. Hindi po
although you bind it on earth, kapag ka against the will of God, He will not bind it. Kaya nga, hindi mo po pwedeng hiwalay sa panalangin mo ang salita ng Diyos. Kasi ito ang magsasabi sa iyo kung ang panalangin mo ay ayon sa kalooban niya. Yung isang school of thought, di ba si Satan is always hindering the will of God in the lives of Christians. Kaya ang totoo nun, may mga hidden agenda si Satan na minsan hindi aware ang mga Kristiyano o natitrick. Kaya dito, ibabind natin yung tricks, works ni Satan. Kasi ihinder niya na maganap ang kalooban ng Diyos sa mga believers of Christ. Kaya kapag ikaw ay nanalangin dito, ibinabind mo yung mga gawain ni Satanas na para ihinder na mapasa atin ang kalooban ng Diyos na yun naman ang gusto Yes. niya na Oo. John 10:10. Tama. Kasi every time we pray, every time God's people pray, we touch the kingdom of darkness. Tama. Every time we pray, merong effect yun sa kingdom of darkness. Kaya yung sinasabi ni Pastor, every time you pray, magwo-work din si Satan against your prayer. Kasi alam niya na kapag ikaw ay nanalangin at alam mo ang salita ng Diyos, may maghaganap na kalooban ng Diyos. Kaya every time na nagpe-pray tayo, asahan natin, gagawin lahat ni Satan para ihinder yan. Kasi kalooban ng Diyos na naman ang masusunod sa buhay natin. Kaya kasama doon sa yung prayer ng Matthew 18 is binding. So idagdag pala natin yun. Every time we pray, mga kapatid, pag meron kang panalangin, i-bind mo rin si Satan para wag niyang pakialaman, para wag niyang i-touch kung ano yung ipinagdarasal mo kay Lord. May naalala akong scripture, baka matatalakay mo rin no? Hindi, Sa sige. Romans, yung the Holy Spirit. Groaning? O hindi, kasi yun ang magbibigay sa iyo ng burden sa 8:26 ba yan? Paki-check nyo. Di ba minsan, pagka you are alone with God, parang meron kang burden na dun sa nakasalamuha mo. Bawat, thank you Lord Di ba pagpunta natin sa mga prayer meetings, merong sharing, and then binibigay natin kay Lord in prayer. Pero pagka you are alone with God, the Holy Spirit will burden your heart for a specific situation or tao na nakasalamuha mo o na ministeran mo o kaya merong pinapupuntahan sa iyo or something. Diba? Yun yung tama ba ko? Yun, ha? Oo. Amen. Salamat sa banal na Espiritu Santo na nasa sa atin. Okay. Ngayon, itong binding and loosing po na ito, mga kapatid, ay hinihintay ng Diyos na yung mga anak po niya will bind what He originally bound. Hinihintay niya tayo na i-bind what He originally bound. Kumbaga, binound na ng heaven at niloose na ng heaven yon. He is just waiting for you to bind what He was already bound. Merong picture o analogy. Baka Sige. matalakay mo? Sige, ikaw. Tungkol sa trend, tsaka sa release ng trend. Okay. Ikaw na. Inihintay po, ang ano po kasi, mga kapatid, mamaya pa kasi yun eh. Sige, okay lang. So, naghihintay ang Diyos at pinakikinggan po niya kung nalaman na natin through His words yung kanyang kalooban. Kaya yung ibinind niya na before, ay binind mo na rin. Then ang ibig sabihin, you are already in harmony with the will of God. Kaya sasagutin yung panalangin mo. Kasi sasabihin ng Diyos, at last anak, nakita mo kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay mo. Now, the Lord can work
in your life kasi nag-harmonize na kayo nung kalooban niya. Kasi ang naging kalooban mo na ay kalooban niya. Now, wala na sa'yo halimbawa, may pangangailangan ka. Meron kang need. Tapos, pinray mo ngayon kay Lord yan. Ang dapat tatanungin mo, di ba minsan tinatanong natin, gusto ba ng Diyos na punan itong pangangailangan ko na to? Yes. Will ni Lord yun, di ba? O, tuloy mo muna yung train of thought. Sige. O, sasarado ko muna to. So, gusto bang punan ng Diyos itong pangangailangan ko na to? Ang need ko ba na to makakaapekto sa Diyos? Di ba? Or, kalooban niya na hindi niya tugunan itong pangangailangan ko na to? Wala ka na doon. Kaya sinagot ng Diyos na ipinunan ka o hindi ka pinunan, it doesn't matter to you anymore. Kasi in harmony ka na doon sa will niya, kaya wala ka na doon sa ganun na, hindi sinagot, sinagot. Hindi ka na doon. Ngayon, alam mo na hinayaan ka ng Diyos for a meantime na magdanas ng kawalan, alam mo na merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Ganun na ngayon, hindi ka na dun sa step no, step yes, sa panalangin. Kaya maraming nagtatampo, ako naman manalangin, hindi naman binibigay ni Lord eh. Kasi nandun lang tayo sa ganun. Why pray? Parang ganun? Hindi. Nandun lang tayo sa ganun na pag hindi sinagot, hindi ka na mahal. Hindi ka na ganun eh. Ang panalangin mo lang ngayon, ang kagustuhan mo na lang ngayon, matupad nawa sa akin ang kalooban mo, Lord. Yes. Naghahanap nga tama si Kuya Ernie. We are after the result. Alam niyo po ba na ano man ang resulta ng sitwasyon ninyo, yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang gusto niyang mangyari sa'yo. Pero kailangan nating maintindihan yun. Para wala na tayo doon sa, sinagot, hindi. Every time you pray, kaya sinagot ng Diyos o hindi, nasa sa'yo na yun. That is His will for me. Kailangan maintindihan mo yun. Dapat umabot ka sa ganong estado ng panalangin, kapatid. Meron bang dumarating sa mga Kristiyano na nagiging resigned na lang sila? Madami. Meron bang mga Kristiyano na nagiging passive na lang sila? Oo. Dumating din yan sa atin. Aminin man natin o hindi. Ako nga dumating din, kalooban din naman pala niya masusunod. Ba't kailangan ko pang mag-pray? Hindi ba? So sa mga ganong salita, you do not understand. Hindi mo naintindihan ang purpose ng prayer in our life. Ang purpose of prayer in our life is for our spirit to unite or to harmonize with the Spirit of God so that yung kalooban niya malayang maganap sa buhay natin. Yes, para maging tama si Arnold. Para mag-fit ka doon sa will niya, perfect will niya. Kadalasan kasi, sobrang selfish ng mga panalangin natin. Kaya kapag hindi siya ibinigay, nawawalan ka na ng gana, nagtatampo ka na, kasi it's all about you. Kaya nga selfish prayer ang tawag doon eh. So, sa totoo lang, gaano po sa atin, yung mga lamang, yung totoo lamang, how much of our prayers ang nag-e-express ng kalooban ng Diyos? Bawa, nanalangin ka. How much of that prayer ang nag-e-express ng kalooban ng Diyos? And how much of it expresses your will? Pag ano ba yan? 70-30? Kadalasan ganun eh. 70 of my will and 30% of the will of God. Din daw ata ang prayer. Ha? Yun ang prayer. Anong yun ang prayer? 70 ang salita, 30 ang pakikinig. Hindi. Hindi. Ibig ko naman, sabihin, hindi. Well, baka mawawala. Sige. Percentage anong ng will of God percentage is ng accomplished panalangin? in your lives. Yan. Anong percentage ng panalangin mo ang nag-e-express ng kalooban ng Diyos? Yan.
ang maganap sa'yo. Okay. Sometimes nga 70-30, pero hindi yung sinasabing 70-30 Hindi, na kasi, 70% listening and 30% talking. Hindi predicate yun. Predicate dun sa susunod na magiging resulta ng aking sinabi. Mamaya. Okay. How much is the will of God in your prayer na na-accomplish o will mo? Hindi na-accomplish. Oo. Yung intention ng prayer mo, how much of it expresses the will of God? Gaano ang percentage dan pag nanalangin ka, gaano ang percentage na yun ang kalooban ng Diyos ang pinagpe-pray mo sa buhay mo? Or how much din pag nananalangin ka na ang laman nito ay yung kalooban mo ang gusto mong masunod? Yun po, mga kapatid. So, kadalasan talaga, ang prayer po natin ay expressing our will more than the will of God. Kasi, kadalasan din, at napakatagal na panahon na nakulong po tayo, na iniisip natin na ang prayer is an outlet for expressing what we need. Oo. Nasanay tayo sa healing ministry talaga. Yung sinasabi mo percentage kailangan maging 100, gano'n? Meron ba yan? O kahit na maging 50-50, 60, 70, 30, sabi mo, how much is the will? 100% dapat yun. Ayun. Kasi ang true prayer ay wala nang ikaw nga eh. Wala na nga eh. Mawawala nga yun. Kasi ini-invite mo na ang kalooban ng Diyos. Para bang surrender ka na, sige Lord, 100% na of your will ang mangyari sa buhay ko. And when we do that, mga kapatid, alam nyo ba na magiging malaya ka doon sa mga pangangailangan mo? Kasi you will realize na yun naman palang kalooban ng Diyos, yung pala namang gusto niya, yun din ang gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Makikita niyo po yun, pagka hinayaan mo na, Lord, sige na nga, kung ano na lang po ang gusto mong mangyari sa buhay ko, siya nang susundin ko. Tapos pag nasunod yun, yun naman pala. And madalas, mga kapatid, mas maganda pa pala yung plano ng Diyos sa buhay mo. Pilit ka ng pilit sa panalangin mo na, Lord, itong gusto kong gawin mo sa buhay ko. Yung pala, ang liit-liit ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang laki-laki pala ng mga hinihahanda ng Diyos sa iyo. Kaso nga, when you pray, lagi mong pinasusunod ng Diyos sa gusto mo. Kailangan the sovereignty of God. Bumabaho, yun na lang ako. God is sovereign, but we have a freedom of choice. So, in our prayers na the will of God will be accomplished in our lives, kung tumaas yung mga percentage, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun. So, prayer is asking God to fulfill His will and purposes in our life, mga kapatid. Yun talaga po yun. Walang masama to ask the Lord to supply our needs. Wala doon, mga kapatid, na masama. Pero kung hanggang doon lang ang panalangin po natin, it is considered the lowest level of prayer. The highest level of prayer is that for God's purposes and will to be fulfilled in our life. Kasi pag umabot ka doon, you forget about your own interest. Puro interest na lang ng Diyos ang gusto mong malaman, matutunan, at maganap sa buhay mo. The moment we forget ourselves, doon lang tayo nagiging malaya. Totoo yun. Kaya ka lang naman sumisimangot minsan at saka malungkot, hindi nagagawa ang gusto mo. Totoo naman yun, di ba? Pag di nasunod ang gusto mo, nagagalit, nalulungkot na, naiinis na, ayun na. Do you want to be in that state na higher level of our communication with God na ma-accomplish ang kanyang will
in our lives. So, Oo. Alam niyo yung sinasabi ni Pastor kanina, no, para yung analogy, yung trend. tsaka Ang release prayer ng trend. ay release. Ang prayer ay ang release. Oo. Yung kanyang sagot ay yung bagon. Train. Yung Train. train mismo. And the prayer, mga kapatid, yung prayer po natin ay parang yun nga yung release. Bakit? Piniprepare mo yung dadaanan nung sagot para makarating sa'yo. Yun ang sinasabi niya kanina. Kasi napakaraming gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Gustong-gusto niya na gawin sa'yo. Pero, nagwe-wait siya sa'yo na maging okay ka doon sa kalooban niya sa'yo bago niya gawin sa'yo. Yung banal na espiritu, thank you Lord, i-reveal niya sa iyo sa Romans 8:28. Yung Oo, kadalasan daw kasi, so we do not sympathize. Akala ko yung sympathize dati, ang meaning lang nito yung nakikisimpathize ka, oo. Alam nyo ba, ang ibig sabihin din pala ng sympathize is to unite, to harmonize. So God is waiting for us to unite or harmonize our will to His will. And then, makakarating na sa'yo kung ano yung gusto niyang gawin ako gusto mong tanungin yung burden ko. Ano? Yung mga napupuntahan nating mga maraming mahihirap, parang ganun. Tapos, ako parang, Lord, bigyan niyo naman to ng mga bahay. Lord, ayusin niyo naman to kanilang lugar. Kaya minsan, pag napunta ka dun sa mga lugar na ganun, marirealize mo, halimbawa, kung gaano tayo pinagpala na meron tayong bahay, sariling bahay, merong maayos na tulugan, tapos hindi naman maingay sa kapaligiran, tapos ang ganda-ganda ng bahay, tapos pagka ang baho ng lugar mo, tapos magulo ang bahay mo, parang hindi ko naman minimenos subukan yung magpunta nga dun sa mga areas na may mga gawain din tayo. Mapapapray ka, tapos sasabihin mo, ay salamat, meron akong bahay. Pero kung yung bahay mo naman, hindi mo matulugan, maamoy, maganito, maganyan, kasi doon, pag lakad mo, minsan, nasa tabi ng ilog, parang yung sympathize, Lord, burden mo, pag uwi mo, Lord, bigyan niyo naman ng magandang kalye dito, mabigyan ng lupa, siyempre nasasabi ko ng gobyerno, ganito, ganyan. Napapagdasal na kaya naman na mag-intervene ng Panginoon Diyos sa puso ng mga namumuno sa anumang bansa o society na pag nakita natin yung mga nasa kapaligiran natin, bibigyan ka ng puso ni Lord na i-reveal sa iyo. Pagdasal mo, babaguhin kasi ni Lord yung He makes and unmakes kings. So Lord, ganito naman po, ganyan. O, ako yun. Ako. So, yung will naman ni Lord na yung kanyang pagpapala ay mapasa atin dito sa lupa na buhay na maayos, masagana. Ayan. Kaya babaguhin ni Lord, i-conquer niya ang mga puso ng tao na magkaroon ng new creation, regeneration, and that is the ating taas instrument na mga believers para yung mga puso mabago. Sabi ni Mang Boy, ikaw at ako ay nilikha ng Diyos para sa pakikipagkaibigan sa Diyos. At mahirap magkasundo ang sinuman kung hindi nag-uusap. Tama. Napakahalaga po kasi talaga ng salita ng Diyos sa panalangin. Kaya minsan yung mga prayer natin hindi intelligent prayer kasi hindi natin alam ang salita ng Diyos. Oo. Kaya minsan sasabihin, ba't kaya hindi sinagot ni Lord ang panalangin ko? Tignan mo sa salita ng Diyos kung bakit. Hindi ba? So apart from
the answer that it brings, yung panalangin po, ang prayer po itself is a great benefit for Christians. Oo. Kasi alam nyo, ang runner, nag-gain siya ng strength para sa race niya through daily exercise. Di ba nagsasanay yan? Para pagdating ng hindi siya maubusan ng hininga. So, ang panalangin din ganun, pagsasanay, para magkaroon tayo ng spiritual strength. Nag-gain kasi tayo ng energy through prayer. Kaya alam nyo mga kapatid, ang isang taong Kristiyanong nag-pray bago lumabas ng bahay, ready yan, malakas yan, handa yan. Kasi nag-exercise na siya bago lumabas ng bahay niya. Ganon din po ang isang Kristiyano na nanalangin bago lumabas ng bahay. And eto pa ang ginagawa ng prayer. Prayer spreads the wings of God's young eaglets. Sabi niya, eaglets. Parang maliit na eagle. So you can learn to rise above the clouds. Ang isang taong nanalangin bago humarap sa panibagong araw, mahirap yan na igupo ng mga sitwasyon. Kasi meron na siyang exercise bago siya lumabas ng bahay. Ayan, mga kapatid. So, nakita niyo po ba ang nagagawa ng panalangin sa buhay natin? Sobra. Si Moses, nung nakataas ang kamay, walang natatalo. The same doon sa tao na laging nananalangin. Para kang si Moses na nakataas ang kamay, in Lamentations 3, di ba? Lift up your hands and your hearts, that is prayer. Si Moses, ang panalangin niya, tinukuran na nga lang yung kamay niya para hindi ibaba. Kasi hanggat nakataas ang kanyang kamay sa langit, walang natatalo. Pero the moment na bumaba yun, natatalo sila. Kaya ang ginagawa, tinulungan nila ang kamay ni Moses kasi maghapon na palubog na ang araw Siyempre, nangangawit na siya. Tinukuran ng kamay niya kasi hanggat naktaas yun, nananalo. Same with us. As long as our hearts and our hands are lifted up to heavens, victory is assured. Yun. Oh. Meron pa. Meron pa. Mm-mm. Okay. Yung James 5:16. Yung James 5:16. Ano ba yung sa James 5:16? Ano ba yung meaning? Sabi doon na ang nakukuha ko lagi dyan, the prayer of a righteous person availeth much. Nakalimutan ko yung una. Confess your sin to one another and pray for one another so that you will be healed. And then, the prayer of a righteous person availeth much. So, salamat sa mga mangangaral na mga insight. Ano ba ibig sabihin ng availet o avail? Di ba, pagka sinabing avail, parang meron kang, sabi niya, uy, pumunta ka dun, you will avail this, makaka-avail ka ng ganyan. Ano yung avail? Okay. Opportunity. To avail means to use or take advantage of an opportunity. It could also means to choose to do good things in order to bring about good benefits. Ayan na. Yan ang insight nga ng mga mangaral na sumasang-ayon ako. So, pwede naman akong bumawi kasi yesterday, parang na-miss ko to dahil occupied kami, ako, dun sa kapaligiran na nagaganap. Ganito ang istorya. Ayan. Magpapatibay yung mga nakaupo dun sa katabi ko.
di ang saya, halimbawa, sharing, ganito. Tapos may nag-ring. Trrrring. Trrrr. Mga matagal eh. Mga siguro hanggang mamaya tayo. Trrrring. Tapos merong tawag. May na-aksidente. Narinig ko na yun, yung usapan. Tapos, pagkatapos ng usapan, nadulas, wala doon sa isang lugar, dapat wala ka doon. Tapos, yung side mirror, tumama dito, biyak. Tapos, wala pang ospital na tumatanggap, so on and so forth. Alam niyo bang, hindi ko man lamang napansin na mag-pray. O yun. Yan. So, opportunity kasi yung avail eh. Opportunity to do good things, to bring about what is good. Hindi ko man lamang, tara mag-pray tayo. Dahil preoccupied ako dun sa konting kasiyahan or something. Yung isa pala, narinig ko na katabi ko eh. So habang nag-enjoy kami, gustong-gusto niya mag-enjoy din. Kaya lang, yung kanyang puso concern dun sa na-aksidente. So para sa akin, yung avail, hindi ko na take yung opportunity. And so siguro kung kayo rin, pagka mayroong mga ganun, buti na lang. So pwede akong bumawi ngayon. Halimbawa, Lord, yung pong na-aksidente na narinig ko kagabi, kayo po ang nagbigay ng pabor na nasa ospital na at yung maoperahan na gamitin yung mga manggagamot for the recovery, restoration din ng face. Kayo po humawak dun sa doktor. Thank you, Lord. At alam kong kayo ang dakilang aming health and healer. Oh, thank you, Lord. So, nakalimutan ko kasi Abel opportunity. Every day, meron tayong nakakasalamuha, pero hindi mo naman kagad napapag-pray. Kaya make it a habit dito. So, halimbawa yung the prayer of a righteous person availeth much. Sige, gunitain nyo. Di ba, marami bang nagpapapray sa inyo? Uy, pag-pray mo naman ako. Uy, pag-pray mo naman ako. O, pag-pray mo naman ako. Ngayon, kung halimbawa, nandun ka sa isang lugar, Kristiyano ka, wala man nang sasabi siya, pag-pray mo ako, pag-pray mo ako. Ibig sabihin ba nito, hindi ka righteous? So, pero wag naman tatangos ang ilong o tataas ang ulo na, ligay dito, pag-pray ko kayo, gano'n. Hindi yun ang ibig kong sabihin na. Oo. Di ba nakakataba naman ng puso na kahit saan ka pumunta, ay, dito sila brother, sila sister. Tapos hindi papayag na hindi mo mapag-pray. Yan yung nasa Romans 8:27 na sinasabi mo. 26? 27 siya. Sige nga. Yung 26 din. But yung 27 Ano sabi sabi? niya, now he who searches the hearts knows that the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Oo nga. Hindi, kinukwento ko lang kasi everyday, pwedeng turo yung word of God, prayer, ganon. Pero yung pag-practice ng obedience, grace talaga ni Lord for you to have a spiritual eye. So, na-share ko lang kasi na-overlook minsan. Malaking part yung Holy Spirit doon. oo, kasi po minsan, yung Holy Spirit, may ini-impress sa'yo kung ano yung papanalangin mo at kung sino yung ipapanalangin mo. Pero na-overlook giving natin na yun, minsan. andun na. Tapos dahil medyo konting kaligayahan, nakapokus kami doon sa enjoyment. Pero dinig ko na kinuwento pa nga sa akin Nakalikto ako, let's pray. Wala, tas parang naging overlook ba, tas diretso pa rin sa kakaligayahan ng konti kung ano man yung ini-enjoy. So pero ini-reveal na sa avail ni opportunity na yon na para mapagdasal mo. So yun lang na, ano pa ba yung sinasabi dito? Yung confess your sins to one another, mukhang hindi ata nagaganap to minsan. Pero tignan mo,
meron bang dumating sa buhay niyo? Alam mo, kayo mag-asawa. Uy, pag-pray mo nga ako. Kasi meron akong dala-dala eh. Nainis ako kanina. Sa atin, hindi ginagawa natin yan eh. Oo nga, oo nga. Nasasabi mo ba sa misis mo, uy, ano mo nga ako? Ang init ng ulo ko, hindi ko maintindihan. Pag-pray mo nga ako. O hindi ka namang hinihinga ng prayer ng spouse mo. In reality, na sambit mo ba yon na di, hintayin na lang natin yung minister, magpa-pray tayong dalawa. Hindi, aminan lang. Nasabi niyo ba yun na pag-pray mo ko kasi may nasabi kong hindi tama dun sa kahapon kanina. Confess daw yung mga wrong to one another. So what does it say? It speaks we need a Christian community, a fellow brothers and sisters. Yung sa James 5, kailangan natin ng relasyon. Kaso hindi naman eh. Wala namang aamin no na, uy, pag-pray mo nga ako. Ang sasabihin mo lang, pag-pray mo nga yan. Yung ganyan-ganyan yan. Parang, sige, dapat yan ganito eh. Have you ever thought na iba naman? O Pag-pray mo. pag-pray mo yung sarili ko. Sarili mo pala, pag-pray iba mo pala. ako kasi lagi akong galit eh. Lagi akong ganito, lagi akong ganyan. Pag-pray mo ako na mawala itong aking ganitong damdamin. Hindi ka naman papayag doon dahil kasi you feel superior when you have done something righteous or whatever. Sometimes. Tingin mo kasi, angat ka, kaya ganon. In reality, minsan pagka naka-attend ka ng isa, dalawa, tatlo, at meron kang mga ganito, ganyan, iba na yung pakiramdam mo. Hindi. So, pag sabi mo, uy, kahapon ganito, pag-pray mo naman ako. Si Kuan. Pero hindi mo rin aaminin na mayabang kasi ko eh. Hindi mo aaminin. Tuturo mo yung iba't iba. Kaya ito sa community, yung relation, sabi doon, yung confess, yung kung may kahinaan ka, di ba? Matutuwa ka. Tapos hindi lang yun. Pagka yung righteous person, hindi ibig sabihin na wala kang kasalanan. Because of what Christ has done on the cross, that righteousness was imputed and imparted to us. Kaya we become righteous in the eyes of God. Then, ang paggawa ng mabuti at panalangin is born about doon sa righteousness na tinanggap natin kay Lord. And it availeth much or effective prayer or fervent prayer. Buti na lang, bago kami umuwi, kami uli magkakasama, merong coffee shop na bagong bukas sa anak niya. So pagpunta namin doon, bumili kagad ng mga kung ano-anong pagkain, ganito. Pero prior to that, umorder na ako ng mga kanyang specialty. Madami-dami kami. Pero share naman yun eh. Pero ito. Ang dami kong na-order. Pero mura lang naman. 40 pesos, 80 pesos. Hindi naman mura. Siyempre, sa iba, medyo mahal. Basta, kung komparado sa iba, mahal eh. Yung mga kakanin. Hindi, ganito. Alam niyo ba nung sabi kong babayaran na, ayaw pa bayaran? Grabe naman. Hindi. Ayaw. Yung pala, birthday niya. Kaya sabi niya, ito na yung blowout. Tapos sabi namin, sige, i-take out mo pa kami. Parang ang saya na. Buti nakabawi. Alam niyo kung bakit? Sabi nung nanay, nung may-ari, pag-pray naman natin tong kanyang coffee shop. Ayun, nakabawi. Na-pray. So, yun. Tuwan-tuwa yung nanay, tatay, tsaka yung mga anak na nandun kami lahat. Tapos nag-pray kami. Kumanta pa kami. At hindi lang yun. Yung mga kasama namin, nagkaroon ng busisan, sumama dun sa awitin ng Numbers chapter 6, 24 to 26. Kasi kulob yung
para kaming nasa studio. Sumabay. Tapos pinakikinggan ko, lalo na doon, Amen, Amen, Talaga? Amen. Parang dinig ko doon, nagkanya-kanya tayo. So yung aking tenga, basta ang Ano? tingin ko, nag-enjoy, nagsa presence. Maganda yung tenga. Oo, tas, hindi, totoo. Tapos gano'n, ang saya. Tapos nung nag-uwian na, iuwi nyo na to, iuwi na to. Tapos nung magbabayad, biniro. Sige, pakibalot mo. So, buti na lang. Kasi mamimiss mo, akala mo, the prayer of a righteous person, availeth man. Alam na alam mo. Pero pag nandun ka na minsan, hindi mo naman nagagawa. Kaya, yun ang aking karanasan. So, wag mahiyang maggawad ng panalangin at wag mahiyang humingi din ng panalangin. Parang ano lang generic, no? Wag mahihiyang magtanong. Ha? Right way pala. Yan, thank you, Lord. Amen. Alam nyo, kung alam lang natin kung ano ang kayang gawin ng panalangin sa buhay natin, palagay ko lagi natin gagawin yan, mga kapatid. Ano? Totoo yan. Kasi, naku po, alam nyo ba na ang prayer, kayang balutin ito ang mga weaknesses natin and turn it into strength? Kaya rin ng panalangin na yung ating foolishness maging wisdom. Ang daming kayang gawin ng panalangin sa buhay natin. Pinapayapa nito ang troubled soul natin. Ang dami, mga kapatid. Kaya i-practice natin ito. Sabi ni Pastor kanina, practice, practice, practice. Make it a habit. Make it a habit. Throughout the day, kailangan gawin natin yan. Ang daming comments. Si Brother Bong Castillo, Brother Bong, alam ko na may mismong maging worker. Kasi nagpipreach na siya sa mga comment di ba? Speaking about Bong, matutuloy ba yung awag na muna yan? Sabi ni... Another blessing pala yan. Sabi ni Brother Boy, anumang bagay na dinala mo kay Lord, anuman ang maging resulta, ay napakadali at napakagaang tanggapin. Ang mahalaga, kasama si Lord sa buhay. Alam nyo, napatunayan ko to kay Mang Boy na totoo sa kanya. Kasi nung kami nag-funeral service kay Brother Ruel sa Pangasinan, nagkataon yun na nalalapit na yung death anniversary ni Mon. Naiiyak siya, pero yung pagsasalitan, kasi alam nyo, napakahirap sa nun. Pakahirap sa magulang nung ganun. Pero nakikita ko talaga sa kanya yung ibinigay niya yung Simon sa kalooban ng Diyos. Kaya may sakit, pero napipreach niya yun ang kalooban ni Lord. Iba talaga. Speaking about Mon, anniversary natin, nasimpala kinabukasan, kukunin na siya ni Lord. Nagpumilit na Pumunta. dalhin sa anniversary. Grabe. Oo. Grabe yung bata. Yung mga magulang, hindi, pumunta. Grabe. Para bang mga huling segundo, ganito, gusto pa rin niya nasa gawain. Kaya sabi niya, Grabe. sabi ni Brother Boy, kaya masarap na ang Diyos ang maging ating laging takbuhan sa lahat ng pangangailangan, sumbungan, hingian, lapitan. Kasi siya yung source of every good things that pertains to life. Amen. Thank you, Lord po. Sabi naman ni Brother Bong, sabi ko sa'yo, nagpipreach God isn't the one who brings the troubles and pains in our life. Sometimes these things are results of our own choices. And other times, they are simply the result of sin. But God promises that when you come to Him, seeking help, He is there for you. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid? Para po naman sa ating mga may birthday sa araw na to. Happy birthday kay Sister Christine Tible. Birthday pala ni Raul ngayon. Brother Brando Jones Pante. Ayan. Happy birthday, Brother Raul. Ilang taon na siya? Hindi
ko nga alam. Kailangan Ibibigay ko nga natin kay yung... Doc Mon yung kanya. Kung ilang taon ni si Raul eh. Oo. Ha? 41. 41? At yun ang pangalan niya, Brando Jones. Yun talagang name niya. Oo, kailangan sa reseta mo yan. Brother Ronnie Kabahug, Brother Yuri Miranda, and Sister Ira de los Reyes. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday, mga kapatid! Amen. Sabi ni Sister Wena, nakakatuwa yung mga anak ni Sister Menchi, no? Oo. Nawala man siya dito, yung mga anak niya napunta kay Lord talaga. Maganda yung naiwan ni Sister Menchi kasi nadala niya yung pamilya niya. Sabi ni Wena, totoo po na the more na malapit tayo kay Lord, yung mindset at pananaw sa buhay na iiba. Dahil sa mga salita ni Lord sa atin, nag-guide tayo every day. Pati mga border niya, uma-attend na. Galing. Thank you, Lord. Amen. Okay, para po sa mga may order ng t-shirts again, ang atin pong deadline is on Sunday. Sunday na po, mga kapatid. Ano? Thank you, Lord po. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng mga t-shirts, order na po. Kasi kailangan sabay-sabay yan eh. So, last day na po ng Sunday. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang water baptism ng Kailaway, Carlo Mendez Outreach, November 23, Saturday, 8 a.m. sa Joshua Barcelona's Place, Pulo, Kailaway. Yan. Thank you, Lord. Amen. At tayo po'y magwawakas na, mga kapatid, para po sa ating repeat new song of the week, Jesus Christ, Our Messiah, composed by Sister Connie Caudilia. Merry Christmas! Amen. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder.
Jesus Christ, the Prince of Peace. Second Timothy 2:2. Hallelujah.